Nako, medyo nababahala ho tayo para dito kay Senator Joel Villanueva. Nagsalita na ho kasi itong si Florin Hilbay. Siya ho ang Solicitor General noong panahon nitong si Noynoy Aquino na kung saan sinasabi ho niya na pwedeng buhayin. Nako yan, expertise ho yan itong si Boying Remulla. Yang na-dismiss na kaso na yan laban dito kay Senator Joel Villanueva. Pag-uusapan ho natin dito sa video na to, kumpletong interview netong si Ombudsman Samuel Martires dyan sa DCWB. Yan ho yung interview niya na kung saan talagang sinalansa niya itong si Boying Remulla. Pero bago yun mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ito ang sabi nitong si Florin Hilbay. Base ho ito sa post ng Balita PH. Boying Remulla can revive Joel Villanueva's dismissal order. Naku, yari tayo dyan. Yan o ang expertise ni Boying Remulla. Para dito kay Senator Joel Villanueva, maganda-handa ho kayo. Dahil ang kalaban ho natin dito ay masamang elemento. Ito, former Solicitor General Florin Hilbay believed that if it's true that the dismissal order against Sen Joel Villanueva was rendered by former Ombudsman Samuel Martires in secret, Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla should treat it as mere internal memo subject to his reconsideration or reversal. Kaso hindi naman ho ata secret eh. Nag-privilege speech itong si Senator Joel Villanueva. Ito talaga mga dilawan na to. To the bones ang kasamaan ng pag-uugali. Mahilig ho silang gumawa ng fake news. Kung totoo ang sinasabi. Kung totoo ang sinasabi nitong si Florin Hilbay, baka hindi niya pa napanood yung privilege speech nitong si Senator Joel Villanueva. Kung totoo na yung pag-dismiss nitong si Ombudsman Martires diyan sa dismissal order na yan nitong si Senator Joel Villanueva ay ginawa sa napasikreto, pwede daw yan i-reverse. Pwede daw ho yan buhayin itong si Boying Remulla. Sabihin ko na dito kay Florin Hilbay. Nadamay ka sa kapik niyo sa nitong si Boying Remulla. Hindi ho in secret yan, ika nga. 'Di ba? Meron hong mga news article, meron hong mga privilege speech itong si Senator Joel Villanueva na kung saan pinalakay yung dismissal na yan nitong si Senator Joel, yung mga dismissal ng mga kaso na yan nitong si Senator Joel Villanueva. The dismissal order was issued by retired Ombudsman Conchita Carpio Morales in 2016 after finding that Villanueva was guilty of grave misconduct in connection with the alleged misuse of his PDAP. Kaso ang problema dito, sir, base sa mga pagsusuri ng NBI, yung mga dokumento, forged daw. Dinuktor daw yung pirma nitong si Senator Joel Villanueva. Di ko kilala ng personal si Senator Joel. Baka sabihin, si PH, baka tropa yan nitong si Senator Joel Villanueva. May disclaimer ho kagad tayo dito kasi mahirap na. Hindi ho natin kilala, kaibigan, o nakita man lamang ng personal yung mama na yan. Pero dahil lang nag-aako siya ay merong mga saltik sa utak. Ay, hindi mali. Kasi yung mga nag-aako siya at gusto mapatanggal siya, parang mga merong saltik sa utak. Hindi ho tayo naniniwala. Nakita niyo naman ho kung anong ginawa ni Boying Remulla kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kay Pastor Kibuloy, di ba, kay Bantag, kay Tebes. Wala ho ni isa sa mga gagawin ng mama na yan, questionin natin. Bago paniwalaan, pagtanong muna natin sa sandamukal na individual. Hindi ho pwedeng pagkatiwalaan niya si Boying Remulla. Yan ang sabihin ko sa inyo. Kung meron mang gagawing aksyon yan, about dito kay Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada, Chis Escudero, kahit ano man yung aksyon na gagawin ng ombudsman, bago nyo paniwalaan, questionin nyo muna. Dahil hindi ho mapagkakatiwalaan yung baulaw na yan. Ombudsman Remulla can treat the secret memo as have no effect and can proceed
with his intention to request the Senate to enforce the original order of dismissal held by Senate. Naku, yari dito si Senator Senator Joel Villanueva. Talaga atang masyadong nasaktan ang si Zaldico doon sa mga tirada mo sa kanya. Kasi merong mga expose yan eh. Parmali. Naku, yan na nga ba sinasabi natin? Pag nagkataon pala, pagka binuksan itong si Bonjing yung issue ng Parmali, baka madamay pa itong si Zaldico. Yung laptop scandal dyan sa DepEd, kasama rin niya si Zaldico. No? Kaya naman itong si Boying Rimula, medyo dapat maghihinay-hinay siya. Bubuksan ko ba itong issue ng Parmali? Pagka binuksan ko, sigurado, baka madamay itong si Zaldico na pinuprotektahan nila ngayong mga panahon na to. Eto, ay na ho pala mga kababayan, yun ho ang sabi nitong si ex-solicitor General Florin Hilbay kaugnay diyan sa kapalpakan na yan itong si Boying Rimulya. Bago kasi magbida-bida, mag-research ka muna. Inuna kasi yung papogi sa media. Yan ang nakakatakot dyan sa mama na yan. Wala nang ginawa kundi magpapogi. Gusto maging senador eh. Dito tayo. Interview ko ni ang pangalan nito. Itong isa sa mga pagka nagsalita na pinagkakatiwalaan natin ngayong mga panahon na to. Ito kahit pa paano yung credibility nitong mama na to talaga namang pag ito talaga sumalansan. Dahil very consistent ho siya, itong si Congressman Toby Chanco. Kahit ayaw niyang directly matamaan ng kanyang amo na si Marcos Jr., yung pagbanat niya na yan kay Zaldico dito kay Martin Romualdez, pagka dating ng oras, hindi na humapipigilan itong si Toby Chanco na aakyat talaga sa Malacanang, yung kabalintunaan na yan. Kaya di natin malaman, di ka pa ba inuutusan sir na Malacanang? Di ka pa ba sinasabihan na, Huy, Toby, hinay-hinay ka, bakit sa amin yan? Ito lang sounds. Mula kay Navota City Representative Toby Tiang. Panibagong araw, panibagong pasabog. Mula kay Navota City Representative Toby Tiang po. Bukod sa... Parang yan, another day, another POV. Another day, another, ano pangalan nun? Wala na eh. Regal Olivia, POV. Wala na. Umano'y bentahan ng proyekto sa Kongreso. Kinakaltasan din daw ng ilang kongresista ang pondo para sa flagship at foreign-assisted projects ng gobyerno. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malemban. Yung naririnig ko, hindi lang by chismis, is si Zaldico, di ba? Tila first-hand experience. Zaldico talaga. Bakit hindi pa uwi niya si Zaldico? Kung talagang pangalan na nakakaladkad dito sa lahat ng kabalbala na to, din si Zaldico. Dapat as soon as possible pa uwi na yung mama na yan. Experience ni Navotas Representative Toby Tiangco ang umano'y bentahan ng proyekto sa Kongreso. Sa isang eksklusibong panayam sa Billionaire News Channel, inilahad niya na minsan na siyang siningil ng umano'y taripa para sa isang proyektong inirequest niya kay nooy House Committee on Appropriations Chairman at former Ako Bicol Party List Representative Zaldico. I think it was in the year 2023 for the 2024 budget. Meron kasi akong gustong matapos na mga multipurpose doon sa Navotas at na proyekto worth 200 million. Hindi naman ako nagre-request kay Zaldico. Nag-request ako sa isang malapit kay Zaldico. At sinabi sa akin after a few weeks na okay na yung request mo. Kaya alam, may taripa to. So, alam kong may bentahan. So, hindi yan yung sinasabi ko. Hindi chismis. First-hand information. Hindi ko ito ika nga alingas-ngas lamang. Yung mga usap-usapan pagka sila na lang, tapos biglang kukwento dito kay Congressman Toby. Siya mismo. Mga walang hiya talaga itong mga congressman na to. Kung Toby thank you very much. Na-appreciate namin yung mga sinasabi. Bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Meron na palang bentahan, ba't ngayon ka lang nagsalita? Ang pananahimik, katumbas ho yan
ng pagiging kasabwat. Hindi, pero thank you, Brad. Na-appreciate namin lahat ng panggigiba mo na ginagawa. Kaya dyan. Information. Inalok pa raw siya ng discount nang umano'y naglakad ng request. Ang sabi sa akin, pero since ka mag-anak ka, 50% discount, 10% ang taripa mo. Ngayon, ang sabi ko, teka muna, wag na lang. Kasi hindi ko kayang sabihin yan doon sa district engineer. Ibig mo sabihin, gusto mo, ako magsasabi doon sa district engineer na may 10% na taripa yan? Ayon kay Tiangco, walang ganitong kalakaran sa Kamara noong huli siyang naupo bilang kongresista. Kaya laking gulat niya nang malaman niyang may bentahan na umano ng proyekto pagpasok niya sa 19th Congress noong 2022. At sa pagsusuri niya sa 2025 budget, dito niya napag-alaman ang umano'y mahigit 13 billion peso insertions ni Ko. Bukod pa riyan, inilahad din ni Tiangco ang isa sa mga taktika ng ilang kongresista para masiguradong pasok ang kanilang insertion sa General Appropriations Act. Kabilang dyan ang pagbabawas ng fund allocation sa flagship at foreign assisted projects ng pamahalaan. Nilalagay nila sa program yan dahil alam nila kahit ano ang mangyari, pipilitin ng gobyerno na pondohan itong mga proyekto na foreign assisted tsaka yung flagship. Diba? Kumbaga walang choice yan. Kailangan ponduhan nyo yan. Parang gano'n yun. Kaya doon nila linalagay. Okay. Pipilitin ng gobyerno na mahanapan ng pondo yan. Okay? So, ang gagawin nila, yung mga gusto nilang ibentang proyekto, yun ang ilalagay na sa regular budget. Diba? Kasi, kung baliktarin natin, okay, kunyari yung foreign assisted tsaka yung flagship, mananatili sa regular budget. At yung gusto nilang ibentang proyekto, ilalagay nila sa program. Sino naman magbabayad ng proyekto na nasa program, walang kasiguraduhan na mapapagawa. Isang halimbawa ng flagship project ay ang 10 billion peso flood control project ng DPWH at Japanese-based firm na JICA sa Cavite na pinuntahan ng Billionaire News Channel noong Agosto, kung saan ipinanawagan ni DPWH Undersecretary Emil Sadain na huwag pakialaman ng Kongreso ang proposed budget ng kanilang mga proyekto. Noong 2022 kasi, wala pang 1% sa mahigit 785 billion peso total budget ng DPWH ang nakalaan para sa kanilang opisina. Ganito rin ang kaso noong 2023, zero budget noong 2024 at 2% lang ngayong 2025. Maybe kung pwedeng kasuhan, kung talaga nagkasala, they can even put that in jail. Pero maybe Congress should leave us. Nako, nasa noo mo, sir. Teka lang ha, baka hindi nyo nakikita. O yan o, ang marka. Ang marka ng katiwalian sa Pilipinas nasa noo nitong mama. Pagka ganyan yung suot-suot ng mga taong nagsasalita, di ako naniniwala eh. Ay, nako. In the determinations of these projects, no? Nasa noo mo eh. Nasa noo mo eh. Kahit na, sige, matino ka na, hindi ka nasasangkot. Pag yung, yung patch na yan, nasa dibdib mo, nasa gilid mo, nakamarka sa pangalan mo, nakakayaw yung ahensya na yan, sa totoo lang. Kung ako, a-abolish ko na yan. Magtatayo na ako ng bagong ahensya kasi every time na nakikita ng ating mga kababayan yung marka na yan, yung marka ho yan ng pagnanakaw sa Once we have some study, huwag nilang baguhin. Once we have a very specific program sa mamalakiang projects, huwag nilang palitan ng iba. Because flagship projects has to be given a more important focus on budgeting. Hindi lang po ito sa flood control. Panawagan ni Tiangco, dapat isa publiko ng House of Representatives kung sino ang proponent ng bawat proyekto at magkano ang budget per district. Sa pamamagitan daw nito, masusuri ng ayos ng publiko kung sino ang mga kongresista na tila nagsisingit ng pondo. Kung hindi nila ilalathala yan, ibig sabihin, ang lagi kong sinasabi, let us be true to our word. Huwag tayong maglokohan, di ba? Kung sinasabi nila na transparent po yung budget, pero ayaw nilang ilagay sa website yung budget ng bawat congressional district o yung budget ng bawat party list at saan din nila to, hindi totoong fully transparent kami. I mean, sila ha, wala akong isama. Hindi totoo na fully transparent sila. Kasi bakit ayaw mong ipakita? Aniya, October 13 pa
Ayun na nga mga kababayan talagang napakaraming kailangang ipaliwanag nitong si Elizalde ko. Kaya kailangan mapauwi na yung bakulaw na yan as soon as possible. No, ito kasi si Senator ito kasi si Congressman Toby, bagay ngayon lang siya nagsasalita. Meron palang mga ganyang klaseng skema diyan sa House of Representatives kundi pa na lumabas itong pagnanakaw na to, hindi pa siya di ba? Dapat sana as soon as possible, di ba? Nung lumabas yan, dapat nung inalok ka o iningan ka ng ganito ganyan, nagsalita ka na. Ganun lang naman yan okay naman yan. Kaysa naman, di ba, itinago mo na lang, isinarili mo na lang yung mga nalalaman mo na yan, di ba? Okay din naman yung ginawa na Enid George to. Pero medyo late na. Matagal na pala yan di ba? Person information, experience. Talagang, dito tayo sa interview nitong si former Ombudsman Samuel Martires dyan sa DCBB. Good. Sa inyo, welcome po sa Double Weng, sa Double B. Ombudsman, magandang hapon po. Justice. Magandang hapon, Weng at Weng. Opo. Yes, sir. Thank you. Yung magandang babae from Mindoro at saka yung Marinduque. Oo. Marinduque. Ganda na Doon ka na, bumaboto. Tumatanda na Justice, una nagpapasalamat ako kasi pinagbigyan nyo kami ng pagkakataon ngayon. Kasi, una, linawin po namin, ano po ba talaga ang nangyari sa kaso nitong si Senator Joel Villanueva na may kaugnayan noon sa PDAF scam nung kayo na po ang umupo bilang ombudsman? Okay. Pagkaupo ko bilang ombudsman in 2018, hindi ko matandaan ang date, nakatanggap kami ng motion for reconsideration filed by Senator Joel Villanueva. Motion for reconsideration doon sa decision ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales, recommending for the filing of a criminal case against Senator Villanueva. Opo. And sa administrative case, dismissing him from the service. Opo. Okay. Sa MR, pinaliwanag ni Joel, lahat doon, ni Senator Joel, na hindi naman sa representative ng Buhay Party List. Siya ay representative ng SIBAC Party List. Ang Buhay Party List, ang representative noon o yung party list na yon, ang noon ay para kay Brother Mike Velarde. Okay. Pero hindi doon nagtapos. Ang NBI mayroong report na binigay sa amin o naka-attach doon sa motion for reconsideration ni Senator Villanueva that the signatures ni Senator Villanueva doon sa request ng Buhay Party List is not his usual signature. It's different from his usual signature. Meaning fake yung signature? Na forged. Fake. Yan sabi, forged yung signature. Okay. Oh, fake. Now, since Kasing fake nitong si Boying. Kasing fake noong pagsasabi ni Boying na secret decision. we are the one saying that the signature is tunay, we have to prove it, di ba? The Yes. other one is saying, hindi ko signature yan. So, sino ang paniniwalaan namin? NBI o yung aming mga mata? Samantalang ang NBI, alam ko yan, na pag tinitingnan ng isang signature, gumagamit pa yan ng mga microscope. Mayroon pa silang mga, parang sinuzoom yung signature para makita yung mga loop. Opo. So, dinismiss ko yung kaso. I dismissed both cases, criminal and administrative cases. So, doon sa kaso, doon sa administratibo na sinasabing dismissed from the service, ni-reverse ko yon at dinismiss ko yung administrative case. Oo, doon. Na-reverse, na baliktad yung unang desisyon ng 2016 na nagpapatalsik kay Villanueva bilang senador. Pero linawin natin, Justice, ang kasong ito ay nag-ugat nung siya pa ay representative ng SIBAC, meaning kongresista pa siya nun. Kongresista, Alright. oo. At ang lumalabas, yung PDAF, hindi napunta sa SIBAC, kundi sa Buhay Party List. Ganun po ba yun? Buhay Ibang Party entity. List, yes. So ano yung nagkamali ng information? Bakit siya ang nakasuhan?
Kasi ang ginamit na pangalan doon sa request ng Buhay Party List, pangalan ni Senator Joel Villanueva, nung siya ay congressman pa. Opo. Tapos using for signature. Finords yung signature at there is no evidence on record na yung pera na tanggap ng Buhay Party List ay napunta kay Senator Joel Villanueva. Nako. Ibig sabihin, lahat ng ginawa na yan ng administrasyon ni Noynoy Aquino dito kay Senator Joel Villanueva, pawang panggigibala lamang talaga sa kanya. Yung mga wala namang ebidensya, pinagpilitan lang. Tapos ang ombudsman, kakaalyado nila, itong si Conchita Carpio Morales. Ang ginawang sacrificial lamb yang si para lahat nga masagasaan nitong issue na to, hindi lang mga kalaban sa politika, dapat si Joel kasama din. At itong si Joel Villanueva ang naging sacrificial lamb para mapakita na credible yung ginagawa nilang paglaban sa korupsyon nung panahon itong si Noynoy Aquino. Tingnan na natin. Alam mo kasi madaling magbintang na mayroon kang PDAF, binigyan ka ng project, na yung pera yun napunta sa'yo. Diba? Ang hirap patunayan noon. Unless there is really proof, mayroong matitrace mo sa bangko, may paper trail, yun ang mga madaling patunayan yun. Pero kung wala, edi ba't natin ipipilit yung ating maling pananaw sa buhay? So, doon na natapos yun, Justice. Pero ang sabi ngayon, may bagong statement kasi si Ombudsman Jesus Crispin Remulla para daw pong mysterious. Secret, yung secret. pagkakadismiss noong o pagkaka-reverse noong dismissal order laban kay Villanueva at yung dismissal ng kanyang kaso. Abay, hindi ko alam kung anong sikreto sa amin kasi kung titingnan, mayroon kaming tinatawag na CCMS, yung Case Management System. Pag yung kaso ay nare-release, napupasok yan sa system So, nandun sa system na na-dismiss ko yun, ang date is July 2019. Opo. Ayan naman ay ibinigay sa kung may complainant sa complainant, binigay kay Senator Joel, siguro may kopya nun si Senador Villanueva. So, hindi ko alam bakit sasabihin na ay sikreto kong ginawa. Wala akong sikretong ginagawa sa aking trabaho. Wala sikretong ginagawa itong si Ombudsman Martires. Uy, Buhay Remulla. Sikreto. Ang sikreto dito, yung tipong pagbaba ng eroplano, mabilis pa sa alas 4, planchado na lahat, meron ng eroplano papunta. Yun ang sikreto talaga. Yung hindi binigyan ng due process, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung tipong nasa sarili niya siyang bansa, yung mga mismong kababayan niya, hindi yung mga taga-suporta, yung mga mismong kababayan niya na nasa pwesto sa pamahalaan, siya pa ang nagsuko dito kay Tatay Digong. Anak ng toka. Lahat nakabuyang-yang. Opo, hindi naman ibig sabihin yun, Ombudsman, na lahat to ng desisyon kailangan nyo ilathala, kailangan nyo i-announce sa publiko. Kaya ba kayo sinasabi na or depende kung makuha ng media. Oo. Or depende. Alam mo, Weng, alam nyo naman ang hirap kung hagilapin para ma-interview, di ba? Never na nagpa-interview ako saying that I just promulgated the decision recommending for the case against Mr. Juan de la Cruz. Hindi ginawa sa buhay ko yun. Opo. Kung pinakikiusapan ako ng aming media bureau, sabi ko, do not glorify me at the expense of the respondents because I am not sure whether the respondents are really guilty. Because on our end, our determination is only to determine whether there is probable cause for purposes of filing an information in court. Pero sa husgado, ang kailangan mo is a higher degree of probable cause, hindi probable cause. Proof beyond reasonable doubt. Yes. O paano hindi namin naabot yung proof beyond reasonable doubt? Di acquitted. Bakit ako magpipiesta ngayon? Pagpipiestaan ko isang tao na ito si Juan de la Cruz ay may kasalanan, nagnakaw. Nagmalverse ng pera. At this point, Justice, itong ganitong klase ng kaso na na-dismiss na ng Office of the Ombudsman, na-reverse yung dismissal order, tapos na ito, hindi na ito pwedeng buhayin pa. Kasi hindi naman ito umakyat sa Sandigan Bayan, hindi siya na-arraign, so walang double jeopardy kung sakali. But, pwede pa ba siyang buhayin ulit? Aywan ko kasi wala akong alam
na motion for reconsideration from my denial of the MR, from my granting of the MR, noong 2019, wala na ako alam na final pa na MR. Ngayon, Pero open for pwede pa MR pa yun at that time, di ba? Ilang 19 to 25, ilang taon na yun, di ba? Tapos na ba? May May subscription prescripted na yan. period? Oo. Hindi ko alam kasi kung kailan nangyari ito, kasi 2016 ito final, di ba? Yes, opo. Kung 2016 final ito, hindi ko alam kung nag-prescribe na yung offense. Oo. Pero ito, Justice, may sinabi din sa discussion noon ng mga senador sa plenary, nung inisyu ang dismissal order kay Senator Villanueva, nagdebate sila Ang sinasabi, sa ilalim ng Ombudsman Act, hindi rin daw po sakop ng Office of the Ombudsman ang mga mambabatas at yung mga impeachable officials. Hindi yun. Ba't ngayon? Ba't pinapaimbestigan si VP Sara dyan sa ombudsman kung di naman pala kasama yung mga impeachable government officials? Labo? Labo? Kasama sa poder ninyo para disiplinahin. Kasi meron daw silang inherent sa kanila yung pagdisiplina sa sarili nilang miyembro. Tama po ba yun? Tumpak na tumpak. Tamang-tama. Kasi nakalagay yan sa Constitution yung mga impeachable officers. Opo. Wala kaming karapatan magdesisyon sa administratibo na kaso ng isang congressman o senador. Wala. Only on the criminal aspect of the case. So wala kaming karapatan magsabi na ito ay guilty of gross misconduct. Wala. Wala kaming jurisdiction sa kanila sa administrative cases. Only in criminal cases. Ombudsman. Malino na sa akin yun. Ako gusto kong balikan lang, Ombudsman. Yung pong nakita nyo ho, kasi may nagpresenta, NBI, nakita na yung signature ay forged. Yung bang ebidensya na yun, o impormasyon na yun, nung panahon nyo lang naipresenta o panahon pa nung napalitan nyo si Ombudsman Conchita Carpio Morales. Naipresenta na rin ho ba yung pagiging peke ang kanyang signature? Hindi ko masyadong maalaala, pero parang ang tingin ko yung depensa ng Buhay Party List at SIBAC ay ni-raise na yata yon na hindi naman sa Buhay Party List. Pero on the fourth signature, hindi ko maalaala kung yan ay ni-raise doon sa original preliminary investigation. Hindi ko maalala tagal na ng panahon yun Oo, kasi tinatanong ko yun kasi baka lang yun ang nakita yung basis, wala doon sa una-una, kaya binaliktad nyo. Hindi pala to na pero but just the same, doon sa aspeto ng hindi nga sakop ng ombudsman, dapat hindi na na-issue yung dismissal order, ganun ba yun, Justice? Dapat sana, di ba? Di naman na kami pwede mag-dismiss ng isang miyembro ng Kongreso o ng Senado. Opo. Criminal, pwede namin silang filean. Yes. Parang naalala yung PDAF cases nila, Senador Jinggoy. Huwag sana sila magagalit sa akin. Opo. Criminal case lang final. Wala namang final na administrative case na dinismiss sila from the service. Wala Alright. Alright. Justice, maraming salamat sa oras at least nalinawan natin. Salamat, Justice, ha. Salamat sa pag-salansan mo dito kay Bonjing. Masyado kasing bida-bida Hindi mo, meron ka namang isang staff dyan. Okay, susulat ako, di ba? Susulat ako. Check nyo muna, baka dismiss yan. Paano ako dyan? Matusta ako dyan. Nangitim na lang ako sa lagi ako nasusunog So, Lays, maraming salamat doon sa pag-report sa PH Update. Mag-ingat ako kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Boy nga, next time. Hindi, ano yan? Yan, kung tawagin yan, lesson learned. Matuto ka na, Brad. Di ba? Palino natin Pilipinas.